Mga boss, magandang gabi. Ito ngayon nag-overtime tayo sa pag-ayos nitong mga active speakers dito. So ayan, puro po active speakers yung mga inaayos natin ngayon. So itong dalawa ay magkaparehas po yan sila ng brand, ito at saka itong isa. Pero magkaiba po sila ng problema. So ito, magbibigay lang po ako ng kunting ideya. Ito kasi na trouble, medyo kakaiba po kasi ito. Marami naman po tayong trouble na itinuro noon simula po dito sa kanyang stepper, itong sa high at saka low voltage niya, at saka yung pagpalit noon ng mga output transistor. So ginawa naman po natin dito. Ngayon ito, ang problema po kasi nito ay walang audio output. So mag-play po tayo sa USB ay wala po tayong maririnig na tunog sa speakers. At saka hindi po natin maririnig na pumipitik itong relay. So ito kasi mga boss, bali 3 beses na ako nakapag-ayos ng ganitong problema nitong dito na unit. So ito, ayan, kung makikita ninyo mga boss, ang kanyang relay, ayan, mayroong sunog sa itaas. So kadalasan ko po ito na i-encounter sa mga ganitong active speakers. Minsan po kasi nasusunog yan. Dalawang bagay po kasi ang bakit nasusunog yan. Kasi minsan, dahil po sa impact, kasi po dito po siya, built-in po siya dito sa kanyang box, ay dahil po sa vibration, naglulos contact po ang contact point nitong ating output relay. Siyempre basta nag-lose contact po, yung ibig ko pong sabihin ay medyo lumuluwag po ang kapit ng ating contact point nitong ating relay, ay umiinit po siya. Kaya ganyan po, yan po ang dahilan bakit nalulusaw po siya. Nalulusaw po itong kanyang plastic dahil po sa sobrang init. Tapos yung iba po na dahilan ng pagkasira ay open po ang kanyang coil nitong relay na ito. So ito, ang coil po nito is okay po. Hindi po naputol ang coil nito. Dito po siya nagka-problema dito sa kanyang itong isang gawin nating example. Kasi ito po, ganito po kasi ang relay. Ito po ang supply ng coil. So ayan po, ito po ang paa ng ating relay. So ito, ang supply po ito ng kanyang coil. Tapos ito po ang kanyang common, normally close at saka normally open. So ito po na contact ang ginagamit po riyan. Pag hindi pa po siya gumagana itong ating board, ay dito po yan nakakapit ang contact sa normally close. Ngayon, pag nasupplyan po yan at nag-activate po na wala po problema itong ating board, wala pong DC output, ay mag-switch po yan dito sa normally open. So bali ito na po ang contact na didikit. So ngayon dito, ang nangyari po dito ay nasira po ang kanyang contact point. Pero ito mga boss, before po tayo mag-change ng relay, ay siguraduhin po muna natin na wala pong problema. So ito mga boss, naglagay po tayo ng USB at saka naka-open na po ang ating volume. So ito i-probe po natin kung talaga nga bang sira itong ating relay. So minsan po kasi nasisira ito na wala tayong nakikitang sunog. Pero before po natin siya palitan, check po muna natin ang kondisyon nitong ating board. Kasi minsan, itong ating relay, ayaw po niya na mag-trigger pag mayroon pong problema dito, pag may nasisense po siya na DC sa ating output. So itong relay po kasi na ito ay protection po ito sa ating speaker. Para kung may DC output po itong ating amplifier, ay hindi po niya papayagan na makatawid papunta sa ating speaker. So yan po ang kanyang trabaho. Kaya ito, tingnan po muna natin kung may DC ba itong ating board o wala. So ito mga boss, para malaman kung saan natin i-check itong ating board, kasi sa mga integrated amplifier ay mayroon pong nakalagay na mga 5 watts resistor, yung kulay puti. So ito po kasi wala. So itong sa kanya, mayroon din po pala, pero ito maliliit po siya. Para kung siyempre baka hindi po kayo familiar sa mga surface mounted na mga resistor, ay so dito nyo po yan makikita ang check up point ninyo nitong amplifier. So ito ang gawin nating halimbawa. Pero ang nakatanim po na pisa dito is 1941 at saka 5198. Ito gawin lang po natin itong halimbawa, kasi parehas lang naman po yan sila. Itong nasa kaliwa ay ito ang kanyang base, itong sa gitna ay ito ang kanyang collector, at itong nasa kanan ay ito naman po ang kanyang emitter. So itong emitter po na ito, dito po lumalabas ang audio natin. So dito po natin, ito na po na pin ang
naglalabas ng audio papunta po sa ating speaker. So ito po ang kanyang output. So emitter output po ito, itong mga transistors na nandirito. At saka dito rin po natin malaman kung mayroong DC na nilalabas. Ibig sabihin po may problema itong ating output transistors o may problema po yung mga ibang piyesa dyan kung mayroon na po DC na lumalabas dito. Kaya yan po ang ating i-check. So ang gawin po ninyo, i-range po muna natin ang ating tester sa 50 volts. So ganyan po. 50 volts DC. Para alamin po natin kung mayroong nilalabas na DC. So ayan, hanapin lang po natin itong main ground nitong ating board. So ito po siya ang kanyang main ground. So ayan. At saka ito po ang ating emitter nitong ating transistors. So ayan, emitter. So hindi po gumalaw ang ating tester. Ito sa kabila. So ayan. So ibig sabihin po, na-check po natin ang emitter, wala pong DC. Kaya tingnan po natin kung mayroon siyang audio na nilalabas. So ilipat naman po natin itong ating analog tester sa range na lang po natin muna sa 10 volts na AC kasi po mahina lang man po ang open natin sa volume. So konti lang po ang palo po niyan. So ganoon din po, dito pa rin po tayo mag-check sa ating emitter. So ayan, dahil naka-open po ang volume, kung nakikita niyo sumasayaw-sayaw po ang pointer ng ating tester, ibig sabihin po niyan ay tumutunog po itong board. So paglagyan po natin yan ng speaker, direct po dito sa normally close nitong ating normally open nitong ating relay ay mayroon po yang audio na, so tutunog na po yan. So ayan, mayroon po siyang audio. So dito check natin. Ito po ang normally open ng ating relay. So hanggang dyan pa lang po ang ating audio. So hindi pa po siya nakalabas dito. Kasi po hindi po nag-close ang contact. Hindi po nag-close. So ayan, hanggang dito pa po siya. So ibig sabihin paglagyan po natin ito ng jumper, tutunog na po ito. So subukan po natin mga boss. So before natin lagyan ng fuse mga boss, ng malit na wire, bali silbi fuse pa lang po ito para ma-testing lang po natin. So patayin po muna natin siya. Dapat po ang ilagay po ninyo na wire dito ay yung manipis lang po kasi testing pa lang po natin ito mga boss. Para kung may problema, kayang-kaya po siyang putulin nitong ating amplifier. So ayan mga boss, nalagyan na po natin siya ng jumper. So ngayon on po natin, check po natin. Try po natin kung mayroon na siyang audio output. So ayan, baka maka-copyright tayo mga bossing. So ayan mga bossing, ibig sabihin nasa magandang kondisyon na po itong ating amplifier. So maliban po diyan sa kanyang relay. So ito, dahil nasubukan na po natin na maganda po ang kanyang tunog, so palitan na po natin itong kanyang relay.